Looking good ang mga national natin, mga ka-chicks. Local to, local pala. Looking good. Local, second batch. Lalaki na oh. Ito mga tayong-tayo na. Pulang-pula. Maganda yung mga balikat. Second batch local. Yung first batch mas malalaki dito. Gold, sweater, gray, white. Shout out sa mga ka-chicks nating OFW dyan. Yan sa mga tropa dito sa Pinas. Ganda. Sarap sa mata. Kaya nga ng mga ka-chicks natin. Ang ganda ng gold natin mga ka-chicks. Throwback ito ng mga machine kerso natin. Ganda oh. Yan, may mga buntot sila. May ganda na station. Buong-buo yung mga katawan niyan mga ka-chicks. Kaya marami tayong utang sa feeds. Di bale, dapat ganyan no. Hindi tayo pwede magtipid. Titipirin din tayo niya pag tinipid natin yan. Isang buwan, stag na yan. Ganda oh, kita nyo ah. Congratulations nga pala no kay Melvin. Kita nyo mga ka-chicks ha, yung nakuha niya ritong premyo. Na-i-breed niya, na-ibenta. O yan, nagsisipanalo yung mga anak. So nakakatulong tayo. Maliit na pagkakitaan pero okay na rin no. Madaling ibenta. At nananalo din naman no, yung mga anak. Kaya masaya tayo para sa mga tropa natin na nakapag-share tayo ng mga materials. Yan. So pellet na yung kinakain ito. 4 months nagpapalit tayo ng pellet. 4 months, 5 months. Makita nyo mga healthy no? Mga healthy na alaga natin. Mga kilos pa lang. Katawan, balahibo. Kailangan yung balahibo sariwa, hindi natutuyo o ano no, sakay mo ka namumula. Kita niyo yung mga balikat niya, buong-buo yung katawan niyan pag hinipo nyo. Kaya huwag natin tipirin no, sa pagkain. Sandali lang. Dati to, mga anlilit pa nito. Ngayon by the way, yung mga early bird natin nakatali na lahat. So ito naman yung mga Cashmina White natin, mga ka-chicks, mga idol. Solid line Cashmina White. Yan. Still winning. Nung nakaraan linggo nanalo na naman yung isang nilaban nila na puti. Yung kapareha medyo nalaglag. Yung pa-champion. So okay lang yun, ganun talaga no. Hindi maiwasan yan. At least medyo lumalamang pa rin tayo sa winning side. Especially ang mga bloodline natin.
Gaganda ng mga Cashmere White natin dito mga ka-chicks, mga idol. Ayun o. Siguro nakapag-produce tayo nito ng mga 50 plus. So yan ang hinahanap sa atin dito, yung mga unang-unang hinahanap, mga Cashmere White. Since 12 to 15 years ago, yan na yan. Still magagaling pa rin sila, nananalo. Kaya nandiyan pa rin sila hanggang ngayon. Ito naman yung mga gray natin, no? Ayun, no? Ang ganda. So, kailangan maubos na yung feeds na yan, no? Pag marami natira, kinabukasan, bawasan natin konti. Pero yan, naubos naman nila yan. Tanghali, merienda. Meron ulit. Lalaki ng mga white, mga Cashmere White natin. Pero pare-pareho naman size. Gaganda ng sukat nila, oh. Mga solid dyan. Hindi kayo manghihinayang na gastusan. Pag nag-i-stag kasi yan, walang reject pagka binitaw natin. Lahat maayos. So pag ganon, medyo lalaman ka siyempre sa panalo. Gagaling. WPC local banded. Puntahan natin isang local na first batch natin. Pakita ko sa inyo mga idol. Kita-kits tayo. Yan ang mga gold natin, mga ka-tips. Mga throwback na machine. Maraming lumabas na gold sa machine Kelso natin. So puntahan natin yung first batch ng ating local WPC local banded. Marami na tayo nakatali na early bird. Yan, ito yung first batch ng WPC local. Hindi man nahuhuli sa mga early bird natin, no? Yung gulang nila. Malalaki to. Mas magugulang na local first batch. Yan, pinapakain ni Tongtong at ni Axel. Maganda na, oh. Stag na. Nagkakagulo. So siguro mga mas matanda ito ng 1 week to 2 weeks. As usual, Cashmere White, gray, sweaters. Yan lang yung mga bloodlines natin dito. Kelso machine. Yan. So malapit na rin to. Malapit na rin sa hardening. Ayun o, tingnan yung mga gray natin, mga chicks. Pogi.
quality. Mag-concentrate tayo sa quality. Wag magtipid, kumuha ng maayos na materyales. Ayun, ganun kadali lang. Simple lang ang breeding. So lalabas dyan mga quality. Ngayon yung mga mananalo, tandaan natin para yun ang ipopropagate natin. Yung mga winning line, yung medyo lamang sa panalo. Kahit gaano kaganda yan at hindi naman maganda yung record, alisin nyo, itapon nyo yan. Huwag tayong manghinayang, no? Ang gaganda ng mga pula, oh. Idol. Ito nyo naman yung mga balahibo ng pula natin. Ayan, oh. Ang ganda. Stag na. Pero batang bata pa yung mga yan. Ganda. Yan. Axel, ano masasabi mo sa mga alaga mo? Okay lang po, ayos lang po. Yun. O, shout out. Shout out ka raw, sabi ni boss. Masisipag yung mga kasama natin dito. Masisipag din bumali. Ayan, bumabali na naman. Ayun, kita nyo, ubos agad. So, ka-chicks, mga idol, tingnan nyo gray natin. Hanip, batang bata pero yung itsura ganda, Axel, oh. Tingnan nyo naman yung station niya, no? Tamang tama, sistagan. Gwapong gwapo. Pati buntot, oh. Ang hindi ko maintindihan mga ka-chicks, yung early bird natin, yung napakita ko sa video, no? Mga walang buntot. Same lang yan ang mga kinakain nila. Pero dito, ayan, no, makita nyo, may mga buntot, no? Iniisip ko, baka ako sa kinakain, no, minsan, o sa panahon. Comment kayo mga idol. Bakit yung ibang mga same age nito, no, papuntang baby stags, walang mga buntot. Pero tingnan nyo sila, oh. Oh. Ayun, oh. So mag-comment kayo kung ano yung mga iniisip nyo mga dahilan bakit yung iba walang buntot. Ayan, no, same lang yung early bird natin. Dito rin nagsilaki, pareho ng pagkain, no, walang mga buntot. Pero ito, makita nyo, ang gaganda ng mga buntot, may mga lawina. Ayun, oh. So ano ang dahilan? Comment para mapag-usapan natin, ano. Hindi ko rin na hanggang ngayon wala akong conclusion, no. Bakit walang mga buntot yung iba? Samantalang ito, tingnan yung green natin, no, mga ka-chicks. Ang haba ng buntot niya, no. Buong buo. No? Yung early bird natin, walang mga buntot. Ngayon pa lang nagsisitupo, ngayon pa lang gumaganda. Pero ito, kita nyo, may mga buntot sila. Hindi ko pa rin, ala pa rin akong conclusion. So, mga chicks, mga idol, paki-comment. Ano ang naiisip nyong dahilan? Bakit kung minsan, mga walang buntot ang isang batch? Oh, tayo yung mga gray natin, oh. Lahat, kompleto yan. Ang ganda ng buntot, oh. 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 Diba? Oh, mapag-usapan lang natin dito. Anong mga reason bakit kung minsan wala silang mga buntot pag hinarvest natin, halos sa you know, yung typical na walang buntot na ubos yung buntot. Pero ito, tingnan nyo, pareho ng kinakain, pareho ng pag-aalaga, pareho ng lugar, pero ito may mga buntot. Okay? So magandang topic yan, no? Madalas mapag-usapan yan kasi nakikita sa social media, marami, no? Iba may mga buntot, iba wala, no? So nangyayari sa atin dito ngayon yan. Yung mga nakakaraan,
Puro magaganda yung buntot niyan. Magaganda yung buntot. Ayan, parang ganito, no? So pag hinarvest mo, buong buo yan, may mga buntot yan. Pero nitong dalawang last 2 season, na-experience natin yung hinarvest natin, walang mga buntot. Pero ngayon ito, may mga buntot naman, no? Buong buo yung buntot nila. So, dati naisip ko sa kinakain. So, bahala ko nga magpalit sana ng brand, no? And then, ito nga, napansin ko rito, maayos yung buntot nila. Pati yung mga national natin, no? Maayos yung buntot nila. So, sa feeds, hindi na, no? Medyo hindi ako sang-ayon na dahil sa feeds or sa panahon naman, hindi natin masabi dahil halos magkakadikit lang naman yan eh. Yung early bird local, halos same weather lang din eh. Pero bakit magkaiba, no? Hindi ko maintindihan. So, sa mga tropa, sa mga idol natin dyan, mag-comment kayo, baka may mga experience kayo na napatunayan nyo na ganun ang reason bakit kung minsan walang buntot. Magandang topic yan mga ka-chicks, no? Hintayin ko yung mga comment nyo, ha. Yan. So tapos na silang kamayan. Kita nyo mga ka-chicks, few minutes, ubus na dapat, no? Huwag naman kukulangin, no? Kita nyo naman yung mga katawan na yan, parang mga magaganda, no? Magandang hubog, magandang taas, kompleto yan, ubus na yan. So huwag lang kukulangin naman, baka naman wala nang bigat yung manok natin, no? Ayan. Okay? So mga chicks, mga idol, comment lang. Pag-usapan natin ang dahilan bakit minsan walang mga buntot yung ating mga alaga. Okay? Maraming salamat and mabuhay po tayong lahat. God bless. Ingat po tayo, sobrang init. Keep hydrated and syempre thumbs up.